Good day, church! Good morning po! Bigyan nga po natin ng pagbati ang bawat isa ng isang maganda at mapagpalang umaga. Dahil tayo ay muling naririto nagkasama-sama upang muling magbigay ng kapurihan at kapasalamatan sa ating Panginoon. Today, we gather not just as individual, but as one family, united in faith, hope, and joy. As we enter into praise and worship, may we open our hearts to the presence of God who is with us, for us, and in us. Amen? So, sabi nga sa salita ng Panginoon, sa Philippians 4 verse 4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. So, ganun po dapat tayong magalak at magpuri sa ating Panginoon dahil siya ay napakabuti sa ating buhay. Nanayan ko po ang lahat na tumayo. Sabi pa nga niya, no matter what we have gone through this week, this year, no? Yung mga nagdaang panahon, victories, challenges, uncertainties, we choose joy today and today. So because our joy is rooted not in our circumstances, but in Christ Jesus. So ganun po kabuti ang Panginoon. Sabi pa niya sa Psalm 100 verse 5, for the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Kaya church, we stand here because God has been good, not just yesterday, not just for the year past in our life. Because hindi lang din today, but forever faithful in every season of our lives. Let us worship with gratitude. At sabi pa nga kung ano tayo ngayon, yan ay salamin ng kung paano kabuti ang Panginoon. And another verse, Matthew verse 1, chapter 1 to 23, they shall call His name Emmanuel, which means God with us. Naniniwala po ba tayo na God with us? Na ang Panginoon ay naririto sa buhay natin, hindi tayo iniwan noon, ngayon at magpakailanman. Always God is with us. Ano man ang problema mo, ano man ang naranasan mo in past years, in past days, ito ay kasama mo ang Panginoon. At napagtagumpayan natin lahat ng to nang dahil sa Panginoon, sa tulong ng Panginoon at sa kalakasan na ipinagkaloob niya sa akin. Kaya, huwag tayong mag-iinda na alone tayo kasi we're not alone. Hindi tayo nag-iisa. Lagi nating kasama ang Panginoon. In our worship, in our battles, in our celebration, and even in our silent tears, He is here. Hallelujah! Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang kanyang pangalan. Isigaw natin, Emmanuel, God, the Messiah, the Prince of Peace. Hallelujah! Let us rejoice to the Lord. Amen. Hallelujah. Rejoice in the Lord always, and again I say, and again I say, rejoice in the Lord always, and the Lord I say, and again I
We will praise you and we worship you today. Thank you for all the battles, for all the circumstances, the struggle that we achieve in this year, O God. Hallelujah. As remember again, Panginoon, your birthday. Hallelujah. Hallelujah. Just feel the presence of the Lord right now as the Prince of Kings came in this world for us. Hallelujah. Hell within a manger, the Son of God arrived, the one who will be called Emmanuel. This was delivered unto a virgin bride, the one who will be called Emmanuel. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name set above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name set above them all, and the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. In the humble town of David, a Savior born today, the one who will be called Emmanuel. Oh, behold the hosts of heaven, with all your own proclaim, the one who will be called Emmanuel. The Messiah, our God is with us now, and the angels cry, holy, all creations cry,
for us. Thank you, Jesus, for giving your life for us. Thank you, Lord, for bringing Jesus in our life. Hallelujah. To continue to praise and worship our God, let us give our hand to Jesus. Let us all clap our hands to Jesus. For He is good. He is the God Almighty. His love endures forever. For He is good. No matter what circumstances, the battle that we have in our life, Jesus is good. Forever good. He'll never leave us. He never forsake us. Because He is good. And His glory, His holy in our life. Hallelujah. Hallelujah. Let us give our hands to Jesus. Hallelujah. 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 Praise God! Sa pagkakataong ito, ating batiin ang ating mga katabi at ipaalala na God is with us even after Christmas. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, God is with us even after Christmas. Ayan, tayo po ay tumayo at pakinggan po natin ang salita ng Diyos na ibabahagi sa atin ni Marco Jaira of Merga at susundan ni Pastor Rafi para sa mensahe mula sa salita ng Diyos. May I request the congregation to rise up, please, for our scripture reading. If you have your Bibles with you, you may open it on Matthew chapter 1 verse 23. Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God is with us. Next is Luke chapter 2 verse 19 to 20. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising the Lord for all the things they have heard and seen, which were just as they had been told. Lastly, Colossians chapter 3 verse 17. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. God bless His word. Maaari na pong umupo. Partida na yun. Kagabi lang naibigay kay Marco yung ano niya, yung scripture reading. Pero minemorize pa rin niya. Thank you, Marco, sa pagbasa. And salamat din sa ating worship team kanina sa panguna sa ating praise and worship. Tapos na ang Christmas. Wala nang mga caroling, wala nang mga namamasko. May natira pa ba? Pero bago lahat, congratulations po kay Tatay Roger at Nanay Lemmy. Mabuhay ang bagong kasal! So sila po ay nag-celebrate na kanilang 50th golden wedding anniversary. No? So marami pa tayong kakainin bigas bago natin maabot yon. Maabot pa kaya? No? Umabot kaya? No? So nung 24 po ay nag-celebrate sila ng 50th o golden wedding anniversary. Si Vlad and Cathy naman nung 18, no? 15th, no? 15th wedding, no? Marami pa rin kayong kakainin bigas bago nyo maabot yung kanila. So mahaba-haba pang labanan, no? So tapos na po ang Christmas, wala nang nangangaroling, wala nang namamasko. Tahimik na nga ba ulit ang paligid, no? Yung iba balik trabaho na, no? Although yung iba nasa vacation mode pa rin, no? Yung iba ay balik problema, balik responsibilities. No? Pero ang tanong, tapos na nga ba ang epekto ng Pasko sa buhay natin? Kung si Jesus ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay God with us, ibig sabihin po ay hindi siya seasonal. Hindi siya tuwing December lang. No? Ang tunay na test ng Christmas ay kung paano tayo mamuhay after
Christmas. Pagkatapos ng Pasko, tahimik na uli ang mga kalsada. No? Although, yung mga decors nandiyan pa rin at yung iba umaabot pa ng first week of January bago tanggalin yung mga decors. Yung iba, di na talaga tinatanggal para all year round ay Christmas. No? So, balik na naman tayo sa normal na buhay. Although yung iba ay again, nasa bakasyon pa rin. No? Kaya maraming wala sa atin ngayon dahil nasa bakasyon. Pero praise God because this is the last Sunday of the year and nandito tayo ngayon. Salamat sa Panginoon. Praise God because sama-sama pa rin tayo nagpuri sa Diyos sa huling linggo ng taon. No? Meron isang ama na nagkwento. Sabi niya, nung Pasko, kompleto ang pamilya, masaya, masigla, may handaan, may tawanan. Pero pagkatapos ng Pasko, no? Ngayon ko mas naintindihan, kaya pala yung mother ko noon, tuwing nagpapaalam kami na uuwi na, ang tanong niya lagi ay, kailan uli kayo babalik? Kasi after ng kasayahan, after ng mga handaan, after Christmas, balik na naman. Mag-isa na naman siya, malungkot na naman. No? Pagdating ng December 26, balik uli sa dating eksena. Trabaho, bills, stress, minsan tampuhan. No? Yung iba ay parang mas ramdam ang lungkot pagkatapos ng Pasko kaysa bago magpasko. At doon natin makikita ang katotohanan. Madaling magdiwang kapag may selebrasyon, pero mahirap dalhin ang diwa ng Pasko kapag tapos na ang okasyon. Kaya ang tanong ngayong umaga, anong mangyayari sa ating pananampalataya pagkatapos ng Pasko? Tayo sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa nakaraang selebrasyon ng Christmas na kung saan ay sinamahan niyo po kami sa kasaganaan man o kakapusan, kayo po ay naroroon at palaging naroroon. Katulad ng katotohanan ng kaakibat ng inyong pangalang Emmanuel, na lagi kang kasama namin. Salamat po, Panginoon, na sa buong taon sinamahan niyo po kami at sa huling linggo ng taong ito ay naririto kami upang patuloy ka naming purihin at sambahin. At nawa nga po ay patuloy kang mangusap, magministeryo sa bawat sa amin sa pamagitan ng salita. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano nga ba mangyayari sa ating pananampalataya pagkatapos ng Pasko? No? Sa ngayong umaga, tatlong bagay po yung titingnan natin. No? Mananatili ba si Kristo sa gitna ng ating araw-araw na buhay, no? Pagkatapos ng Pasko? No? So, para manatili si Kristo sa ating buhay, sa bawat araw, kahit matagal lang tapos ang Pasko, o ilang araw nang tapos ang Pasko, ilang araw na nga ba? 3 araw pa lang pala. So, paano nga ba natin mapapanatili na si Kristo ay nasa ating buhay at puso sa bawat araw, na hindi lang tuwing Christmas? Ito po ang ating dalhin mamaya pag uwi natin. No? Ang ating mensahe ngayon ay pinangbatang after Christmas, living out the presence of Emmanuel. No? Una, remember what God has done. Tandaan po natin ang lahat ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. Sabi ni Mary treasured, sabi ro sa Luke 19, Mary treasured all these things and pondered them in her heart. No? Ito pong pangyayari sa buhay ni Mary ay hindi lang basta nangyari. Hindi lang po ito isang ordinaryong Christmas story. No? Ang sabi ni Mary, iniingatan ko ito sa kanyang puso. No? Nahihirapan siya. Yan, kita mo na. Sabi niya, iniingatan niya ito sa kanyang puso. No? Ang problema sa atin, mabilis tayong makalimot. Di ba? Ako, madali ako makalimot, lalo na sa pangalan. Pakilala mo sa akin yan, mamaya di ko na alam pangalan. No? Pero, natatandaan ko yung kanyang mukha. No? Kaya kahit masalubong ko siya sa daan, kilala ko pa rin siya. Kaya lang, di ko siya alam tawagin. Kasi nakalimutan ko na yung pangalan niya. No? So, marami sa atin, problema natin ito, madaling makalimot. Pagkatapos ng selebrasyon, balik na uli sa trabaho, balik na uli sa reklamo, balik na uli sa galit, balik na uli sa mga worries. To remember what God has done means hindi lang maalala sa isip, kundi ingatan ito sa ating puso.
Ingatan natin sa ating puso, i-treasure natin, kagaya tulad ng ginawa ni Mary, i-treasure natin sa ating puso ang lahat ng gawa ng Diyos sa ating buhay. Tulad ni Mary, she treasured all these things and pondered them in her heart. Pagkatapos ng Pasko, kapag wala nang saya, wala nang kantahan, wala nang mga dekorasyon, bumabalik na ang problema at bigat ng buhay. Pero, ang pag-alala sa ginawa ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng panibagong lakas at pananampalataya. Kaya mga kapatid, after Christmas, kailangan nating una, alalahanin ang katapatan ng Diyos. Palagi nating balikan, palagi nating sariwain sa ating puso't isipan kung gaano katapat ang Diyos sa ating buhay sa nakaraang buong taon ng 2025. Hindi lang noong Christmas, kundi even before and after Christmas, tapat ang Diyos sa ating buhay. Tapat siya noon, ngayon at magpakailanman. Alalahanin natin ang kababaang loob ni Kristo. Bilang isang Diyos, iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos, bumaba dito sa lupa, namuhay na katulad natin, at naranasan niya ang maging tao na katulad natin. Kaya alam niya ang lahat ng pinagdadaanan natin, ang lahat ng nararamdaman natin, ang lahat ng problema natin, lahat ng kahinaan natin, alam niya. Dahil naranasan niya ang maging tao. Kaya anuman yung ating sitwasyon, nakaka-identify si Jesus sa iyong sitwasyon. At kaya kanyang tulungan, kaya kanyang samahan, anuman ang inyong sitwasyon. Alalahanin natin na dumating siya para sa atin. Kaya siya naparito noong unang Pasko para sa atin, para iligtas tayo. Kaya siya nagkatawang tao, kaya niya iniwan ang kanyang pagka-Diyos. Lahat yan ay para sa atin, para tayo iligtas sa ating mga kasalanan, para tayo tubusin sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Ito po yung tingnan natin. What you remember shapes your life, how you live. No? What you remember shapes how you live. Kung ano yung palagi mong inaalala, binabalik-balikan, ito'y nakatutulong, nakauhubog sa iyong buhay kung paano ka mamumuhay. Parang graduation lang yan. Hindi nagtatapos ang journey kapag graduation. Sa halip, doon pa lang nagsisimula ang panibagong journey ng ating buhay. Halimbawa, gumraduate ka ng elementary, hindi natapos doon. Simula pa lang yung journey into high school. Pag graduate mo ng high school, simula na yung journey into college. And then after college, simula na yung journey into a working man or woman. So, hindi lahat nagtatapos doon. Hindi pa yun ang Christmas, ganun din. Hindi yun ending. Kundi, reminder kung sino ang Diyos sa buhay mo. So, anong ginagawa natin? O anong ginawa na Diyos sa iyo nitong taon? Alalahanin po natin yan. Balikan natin, ano ba yung mga ginawa ng Diyos sa buhay mo this year, 2025? May mga answers ba sa iyong prayer? May mga tinugon ba na panalangin ang Diyos sa buhay mo na ngayon ay nakalimutan mo na? No? Alalahanin natin, simula noong January hanggang ngayong December, ano-ano ba yung mga prayers mo na sinagot ng Panginoon na baka ngayon ay nakalimutan mo na? No? Before you complain about today, remember how God carried you yesterday. Bago pa tayo magreklamo, balikan natin kung paano tayo tinulungan ng Diyos, sinamahan ng Diyos, itinawid ng Diyos sa lahat ng ating problema, sa lahat ng ating mga kabigatan. At sinasabi ko sa iyo, kapag ganitong ginawa mo, walang puwang ang reklamo sa iyong puso. Pangalawa, let us respond with obedient living. Sa Luke chapter 2 verse 20, the shepherds returned glorifying and praising God. Napakapalad itong mga shepherds dahil bagamat sila ay pinakamababang uri sa lipunan during that time, sila yung pinakamababang trabaho, sila yung pinakamababang uri. Para silang tinuturing mga second-class citizen. No? Pero sila ang unang bisita ng isinilang na hari.
Sila yung kauna-unahang bisita doon sa pagsilang ng hari. At pansinin po natin, dito sa verse 20, hindi sila nanatiling nandoon sa sabsaban. Hindi naman sila nagstay doon. After nilang dumalaw, magpuri sa Diyos, ang sabi doon, sa verse 20, the shepherds returned, glorifying and praising God. Bumalik sila sa trabaho nila, pero nagbago yung kanilang puso. Sa kanilang pag-alis doon sa sabsaban para bumalik sa kanilang mga trabaho, merong pagbabagong nangyari sa kanilang puso. Sabi doon, sila'y bumalik na nagpupuri, nagluluwalhati sa Diyos. To respond with obedient living means ang tunay na pagtugon sa ginawa ng Diyos ay makikita sa paraan ng ating pamumuhay. Hindi lang sa emosyon o sa salita. Pagkatapos makita ng mga pastol si Jesus, hindi sila nanatili sa sabsaban. Sila'y bumalik sa kanilang normal na buhay. Bumalik sa kanilang trabaho bilang mga pastol, pero may pusong nagbago. They returned glorifying and praising God, dala ang mensahe na kanilang nakita. Ganito rin ang hamon sa atin after Christmas. Hindi sapat na maging inspired lang tayo. Hindi sapat na magsimba lang tayo. Ang tunay na pagsamba ay pagsunod. Obedient living means sumusunod kahit mahirap. Minsan, ang pagsunod sa Panginoon ay struggle, challenge. Kasi may mga pagkakataon na mahirap sumunod. Pero, kapag tayo ay obedient sa Diyos, it means tayo sumusunod kahit mahirap ang sitwasyon. Ginagawa natin ang tama kahit walang nakakakita. No? Hindi lang sa harap ng maraming tao, kundi kahit walang nakakakita, may tao man o wala, pinipili pa rin nating gawin ang tama. Yan ang obedient living. And then, ina-apply natin ang salita ng Diyos sa araw-araw na desisyon. No? Hindi lang tuwing linggo tayo nag-apply ng salita ng Diyos, hindi lang tayo tuwing linggo nakikinig at nagbabasa ng salita ng Diyos, kundi araw-araw binabasa, pinapakinggan at ina-apply natin ang salita ng Diyos. That is obedient living. Kung may tunay na encounter kay Kristo, dapat ito yung kasunod, pagbabago. Kung tunay nating na-encounter ang Panginoon, katulad ng mga shepherds, nung ma-encounter nila ang Panginoong Hesukristo, nagkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Ganon din po tayo. Kung tunay tayong naka-encounter sa Panginoon, dapat kasunod niyan, pagbabago. So, if Christ truly came into your heart, He must also rule your life. Dapat siya yung hari. Kasi nung tingnan natin si Jesus sa ating buhay, hindi lang siya tagapagligtas. Siya rin ay Panginoon. Yung ibang mga Kristiyano kasi nung tinanggap si Jesus, tagapagligtas lang. Dapat tagapagligtas at Panginoon. At kapag sinabi natin Panginoon, dapat siya yung Panginoon. Siya yung hari. Siya yung nagahari sa puso natin. Yan po ang ibig sabihin ng Panginoon. Hindi lang puro pahingi noon, kundi dapat siya ang nagahari sa ating buhay. Ginagawa lang kasi natin, pahingi noon. Pero hindi natin siya pinagahari sa ating buhay. So, kung tunay na si Kristo na sa ating puso, dapat siya ang nagahari sa ating puso. Okay? Number 3, represent Christ wherever you are. Ito yung pangatlong verse na binasa ni Marco kanina. Oy, ni-recite pala niya, hindi binasa, ha? Take note, no? Mula sa memory, no? Ni-recite niya, no? Whatever you do, do it in the name of the Lord Jesus. After Christmas, wala nang manger, pero naroroon pa rin si Jesus sa puso ng mananampalataya. Si Jesus dapat manatili sa puso ng mananampalataya, hindi lang tuwing Christmas. Dapat araw-araw siya naroroon sa puso ng isang mananampalataya. Tayo ngayon ay living testimony ng Emmanuel.
To represent Christ wherever you are means ikaw ang nagiging larawan ni Jesus sa araw-araw na buhay, sa salita, sa gawa, at sa pag-uugali. Kaya saan man tayo naroroon, bahay man, trabaho man, school, o sa community, dala-dala mo si Jesus. We are carriers of Jesus saan man tayo pumunta. Dala-dala po natin si Jesus. Kaya dapat makita si Jesus sa araw-araw na buhay natin sa salita, sa gawa, sa pag-uugali. Sabi din sa verse 17 ng Colossians chapter 3, whatever you do, do it in the name of the Lord Jesus. Ibig sabihin, paano tayo magsalita kapag galit tayo? Yan. Yan ang ibig sabihin na whatever you do it in the name of the Lord Jesus. Pag galit tayo, paano tayo magsalita? Isa! Nagbibilang na. No? Whatever you do it in the name of the Lord Jesus. Ibig sabihin, dapat kahit galit tayo, paano ba nagsasalita si Jesus kapag galit? Nung tinaob niya yung mga tables doon sa templo, ng mga merchants doon, paano kaya siya nagsalita? Sinabi kaya niya, mga anak kayo ng tatay niyo. May ganun kaya? I believe, kahit galit siya, mahinahon pa rin yung kanyang pananalita. Kahit na tinataob niya yung mga lamesa doon, mahinahon pa rin ang kanyang pagsasalita. Whatever you do it in the name of the Lord Jesus. Ibig sabihin, paano tayo magtrabaho kapag walang nakakakita? Kapag walang boss, kapag walang supervisor, walang superior, paano tayo magtrabaho? Wala si sir, wala si ma'am. Sabi ng iba, kapag wala yung pusa, naglalaro ang mga daga. Kapag wala yung boss, hayahay. Kasi wala naman nakakakita. Wala nga bang nakakakita? Paano tayo makitungo sa mga mahihirap at mahina? Hindi po lahat ng tao nagbabasa ng Biblia, pero babasahin nila ang buhay natin. Kaya nga tawag sa ating mga Kristiyano, di ba, walking Bible. Kasi binabasa tayo ng mga tao, tinitingnan tayo ng mga tao. Ano nga ba ang buhay ng isang nagsasabing siya ay Kristiyano? To represent Christ means magpakita ng pag-ibig kahit hindi deserve ng iba. May mga tao pong hindi kaibig-ibig, may mga taong mahirap mahalin, pero dahil nirepresent natin si Kristo, dapat pa rin tayo magpakita ng pag-ibig kahit sa mga hindi kaibig-ibig. Magpatawad kahit masakit. Gaano man kasakit yung naidulot niyang sakit sa ating puso, dapat pa rin tayong magpatawad. Maging honest pa rin tayo o tapat kahit may shortcut. May mga pagkakataon kasi na nag-struggle tayo. Uy, magiging honest pa ba ako? Pwede naman akong wala namang nakakita. Ako lang naman dito. Halimbawa, sinuklian ka ng sobra. Uy, nakalibre na ako, kumita pa ako. Ang tanong ngayon, ibabalik ko kaya ito? Uy, sayang din to. So, maging tapat pa rin. Bilang mga representative ni Kristo, yan po yung dapat makita sa atin. No? Ito po yung tingnan natin. You may be the only Jesus some people will ever see. May mga tao po na hindi nagbago kanilang sitwasyon after Christmas.
Pero nagbago po yung attitude nila dahil alam nilang kasama nila ang Diyos. Ang tanong, nakikita ba si Kristo sa paraan ng pakikitungo ko sa iba? Kung titingnan ang buhay ko, masasabi bang God is with me? Tanungin po natin ang ating mga sarili niyan. Hindi natapos ang Pasko noong December 25. Nagsisimula pa lang ang hamon ng Pasko pagkatapos nito. Emmanuel means God with us in ordinary days, God with us in struggles, and God with us when the celebration is over. Ibig po sabihin, hindi lang natin tuwing Christmas kasama ang Emmanuel. Even sa mga ordinary days, kahit hindi Christmas, kahit walang okasyon, kasama natin siya. Because Emmanuel means God with us, and He is with us even in ordinary days, even in our struggles, kasama natin siya, and even when the celebration is over, nandiyan pa rin siya, kasama natin. After Christmas, let Christ be seen, hindi lang sa salita, kundi sa ating pamumuhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat dahil hindi po kayo Diyos lang ng Pasko, kundi Diyos ng aming araw-araw. Tulungan niyo po kami dalhin ang mensahe ng Pasko sa aming mga tahanan, sa aming trabaho at sa aming mga relasyon. Hayaan niyo pong makita ng iba si Kristo sa aming buhay kahit tapos na ang Christmas season. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating response song, Jesus is all the world to me. Habang inaawit po natin ang awit na ito, hayaan nating tumugon ng ating puso hindi lang sa kanta, kundi sa bagong pamumuhay ni Kristo. Tawagan ko po ulit si Pastor Rafi upang pangunahan tayo sa response song. Itong ating song, it's an old hymn actually, Jesus is all the world to me. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without Him I would fall. When I am sad, to Him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, He makes me glad. He is my friend. Jesus is all the world to me, my friend in trial sore. I go to Him for blessings and He gives them o'er and o'er. He sends the sunshine and the rain. He sends the harvest gold and grain. Sunshine and rain, harvest of grain. He is my friend. Jesus is all the world to me, and through to Him I'll be. Oh, how could I this friend deny when He's so true to me? Following Him, I know I'm right. He watches o'er me day and night. Following Him by day and night.
Jesus is all the world to me. I want no better friend. I trust Him now, I'll trust Him when life's fleeting days shall end. Beautiful life with such a friend. Beautiful life that has no end. Eternal life, eternal joy is my friend. Amen. Jesus is all the world to me. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Para po sa ating announcement and acknowledgement, pinapasalamatan ko po ang lahat ng tumayo dito sa harapan. Sa worship team, si Ate Monica, Ate Lay, and si Pastor Rafi. And sa musicians, si Kuya Joseph, Kuya John, Kuya Jong, at si Ate LJ. And ngayon pong Sundays, pinangunahan tayo ng Obmerga for MC, Call to Worship and Announcement. Ako po, Offertory, Miguel Obmerga, and Scripture Reading, Marco Obmerga. For next Sunday, next year, sa MC Call to Worship and Announcement, si Ate Mercy Losada, and Offertory, Pastora Helen, and Scripture Reading, Ate Lay. For other announcement, prayer meeting every Wednesday at 8 p.m., Youth Connect every Sunday after service, Children's Sunday School every Sunday at 3 p.m., and Don't Watch every Saturday at 5:30 a.m. For December cleaners, maraming salamat po sa naglinis kahapon, women and men's. And happy birthday po sa magba-birthday ngayong December. Sa December 31, si Ate Shaira Gamos. And next year, January 3, si Kuya JP Berdida. January 4, Ate Jeanette Soriano. And ayun lamang po para sa announcement and acknowledgement. Para po sa ating offertory, tinatawagan ko po si Miguel Obmerga. Tayo naman po ay dadako ngayon sa offertory. May babasahin lamang po akong verse sa Proverbs chapter 11 verse 24. One person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. Sa Bible po, ang offertory ay isang act of gratitude to God. Kaso, ang pagiging Christian ay ang pagtatayt po natin ay hindi requirement para tayo ay maging Christian at hindi ka rin po isang masamang Christian kapag hindi ka nag-tithe. Ang tithe po, ito po ay isang voluntary act. Kapag ano po ito? Ginagawa po ito ng bukal sa ating puso po at hindi po ito sa pilitan. Tatandaan po natin lagi ng act without faith is useless. Kahit po gaano po kalaki ang inyong ibigay, kahit po 5 digits man po yan o umabot na 6 digits, grabe naman yun. Ano po, kung wala naman po tayong pananampalataya o hindi po ito bukal sa ating puso, wala lang din naman po ito. Okay, yun lang po. Pwede na po tayo magbigay.
tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa amin, Lord. Na pinagpapray ko po, Lord, na salamat po sa mga nagbigay po na Lord, pinagpapray ko po na yung ipagpalain niyo po ang mga nagbigay at ang mga hindi naman po kayang magbigay ngayon, Lord, pagpalain niyo rin po sila. I-bless niyo po ang kanilang pangangailangan at salamat po sa araw na ito na ipinagkatipon-tipon niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Well, supposed to be ay na according to sa napag-usapan ay magkaroon tayo ng special offering, yung tinatawag na everybody's birthday offering today, no? Kaya lang ay dahil maraming wala ngayon, i-move po natin na para nandito rin sila at makapag-participate din sila. So gagawin na lang po natin kasi next Sunday ay after New Year naman, baka wala pa rin sila. So gawin na lang natin sa last Sunday ng January para sigurado. Yan. Para walang kawala. Okay, so sige po, sa ating closing ay tayo po'y tumayo at tayo po'y sama-samang dumulog muli sa Panginoon sa magitan po ng pananalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po sa inyong salita na muling nagpaalala sa amin na ang Pasko ay hindi lamang isang araw kundi ito po'y isang pamumuhay. Salamat po dahil kayo po ang Emmanuel, Diyos na kasama namin hindi lang sa kasiyahan kundi pati sa ordinaryong araw, sa mga pagsubok at sa aming bawat paglalakbay sa aming buhay. Tulungan niyo po kaming alalahanin ang inyong ginawa at kami po ay tumugon sa pamamagitan ng pagsunod. At amin pong i-represent ang Panginoon Kristo saan man kami naroroon, sa eskwelahan man, sa trabaho man o sa bahay o maging sa komunidad. Tulungan niyo po kaming alalahanin ang inyong mga ginawa sa aming buhay. At sa pamagitan po nito, kami po ay tumugon sa inyo sa pamagitan ng aming pagsunod. At huwag niyo po kaming hayaan na uuwi kami ng walang na hindi namin natanggap ang pagpapalang nagmumula sa inyo. Nawa ay dalhin namin si Jesus sa aming pag-uwi sa aming tahanan, sa aming pagpunta sa aming mga trabaho, at maging sa aming komunidad. Patuloy niyo po kami baguhin, gabayan at gamitin para sa inyong kalulatian. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Naway ang biyaya ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang patuloy na presensya ng Espiritu Santo ay sumainyo ngayon at magpakailanman. Humayo kayo na dala ang liwanag ng Pasko, hindi lang sa salita, kundi sa pamumuhay, sapagkat si Emmanuel ay kasama natin sa araw-araw. Amen and amen. God bless you all. Happy New Year.